Atin pong tunghayan ang ikasiyam na kabanata ng Knight in Shining Armor. Pero bago po tayo magpatuloy, para sa latest update ng aking channel, huwag po nating kakalimutang i-click ang subscribe at notification bell. Tanghali na ngunit hindi pa rin lumalabas ng silid nito si Daniel. Lalamig na ang almusal na inihanda niya kung hindi pa ito magigising. Nagpasya siyang katukin na ito. Daniel? Kumatok siya ngunit walang sumasagot. Daniel, kakain na. Ulit niya ngunit tahimik ang silid. Pinihit niya ang seradora at pumasok. She saw him asleep on the bed. Lumapit siya upang gisingin sana ito. Ngunit anumang kilos na gagawin niya ay na-freeze nang makita ang ayos nito. Nakatihaya ang binata at hubad-baro na naman ito. And she'd bet her new digital camera that he was naked under the covers na mabuti na lang at hanggang sa bewang ito umabot. Pero hindi nakatihaya nga ito at bumakat pa rin sa kumot ang kaumbukang tinatakpan niyon. She couldn't help but feast her eyes over his sleeping form. Hindi pa nakontento, dumukwang siya upang pagmasdan ng malapitan ang binata. With eyes closed and lips pressed together, nabawasan ang panganib sa aura nito. Noon niya nakita ang softness na nasa likod ng sharp features ng mukha nito. Nangangati ang kanyang mga kamay na haplusin ang pisngi ng lalaki at pati na rin ang mga pilat nito sa katawan. Kung ano man ang istorya sa likod ng mga pilat na iyon, it must hurt him deeply at nakadama siya ng protectiveness dito. Alam niyang wala siya sa tamang posisyon at wala rin siyang kakayahang iiwas ang anumang sakit, ngunit sigurado siyang hindi siya kakayaning makitang nasasaktan ito. Nang muling bumalik sa mukha nito ang mga mata niya, ang mga labi naman nito ang kanyang tinitigan. And she smiled fondly with such a wonderful sight. Hindi talaga natutulog si Daniel. Nagtutulog-tulugan lang. At kanina pa niya pinipigil na mapasinghap. The way Catherine's eyes roamed over his body made him hard with yearning and need. Alam niya kahit nakapikit siya, dahil mistulang latigo ang mga titig nito na nag-iiwan ng latay sa kanyang katawan. But unlike a whip, hindi sakit ang nararamdaman niya. Instead, it was raw, astounding desire. At gustong-gusto niyang kabigin ang dalaga at halikan ito to satisfy both their curiosity. Patuloy siyang nakiramdam. Kung hindi pa siya gisingin nito, ay hindi na niya talaga mapipigilan ang sarili. Hindi nga siya ginising ni Catherine. Sa halip ay inilapit pa nito ang mukha sa kanya. A wild idea entered his mind. Bigla niyang kinabig ang mukha ng dalaga. His lips sought hers. At dahil nabigla, nawalan ito ng balanse at bumagsak sa ibabaw niya. Kaagad niya itong niyakap, imprisoning her. Nanlaki ang mga mata ni Catherine, habang sakop ni Daniel ang kanyang mga labi. Ni hindi siya makakilos dahil animoy bakal na nakayapos sa kanyang isang braso nito habang ang isang kamay ay nakahawak naman sa kanyang batok. Pinning her face over his. Tinangka niyang itulak ito subalit hindi ito natinag. Nahulaan siguro nito na manlalaban siya kaya pinagpalit nito ang posisyon nila. She was under him, his weight entirely pressed over her. At pinangangapusan na siya ng hininga lalo pat hindi pa rin ito nilulubayan ang mga labi niya. If I keep my mouth closed, baka pakawala na rin niya ako.
But Daniel was experienced enough to make her respond. Kumilos ang isang kamay nito, pumailalim sa suot niyang t-shirt. Hindi niya mapigilang iliyad ang kanyang katawan, giving him the advantage to unclasp her bra. At nang maging malaya na ang kanyang dibdib mula sa saplot, ay saka naman iyon pinagpala ng binata. His hand rubbed her tender mounds, finger twist the hard peaks. Ginawa na ito iyong habang pinaglalandas ang mga labi sa leeg niya, sa likod ng tainga, sa pisngi. Hindi niya mapigilang mapaungol sa sensayong nararamdaman. At iyon ang hinihintay nito. Muli nitong sinakop ang nakakaawang niyang mga labi. His tongue twisted and turned inside her mouth. The sensation overwhelmed her, at katawan na mismo niya ang kusang tumutugon. She kissed him back with her limited experience. Ginaya niya ang kilos ng dila nito, pati na rin ang sensual na galaw ng mga labi. Ipinulupot niya ang mga braso sa leeg nito upang lalong magdikit ang mukha nito sa kanya at para lalo pang lumalim ang halik na pinagsasaluhan nila. Mas maging mapangahas ang kilos ng lalaki. Hinubad nito mula sa katawan niya ang kanyang t-shirt at bra. Nang iwan ng bibig nito ang kanyang mga labi, sa dibdib naman niya ang binaling nito. He kissed and sucked on her breast the way a baby nursed from his mother, at lalo siyang napaungol sa init na nararamdaman. Daniel, daing niya. Kapwa na sila darang sa meal totally forgotten. Naramdaman niyang bumaba na ang mga kamay ng binata at inalis ang pagkabotones ng kanyang jeans. Hindi na siya tumutol. Itinaas na niya ang lower body para mabilis nitong maibaba ang pantalon niya. She was almost naked except for his panties. His mouth went down and kissed her most sensitive spot. She felt his tongue through the flimsy fabric of her underwear. Daniel, muli niyang daing. With a few flick of his tongue, she felt her body trembled with her very first climax. She involuntarily arched her body, let out a deep groan, and slumped back consumed. Muling umangat ang katawan ng kaniig. Ang mga labi nito ay muling bumaba sa kanyang bibig, and she could taste herself in his lips. Muli ay nabuhay ang init at pagnanais niyang maramdaman uli ang naramdaman kanina. She wanted to give him the same pleasure too. Satisfied? She stared at his eyes, confused. We can stop now, kung gugustuhin mo, sabi pa nito. And she understood he wanted to pleasure her without claiming her completely. At na-appreciate niya ang pagiging considerate nito. She stroked his cheek, felt the hard stubbles on his jaw. Wala siyang makapang-alinlangan sa gusto niyang mangyari. She wanted him, all of him. I never done this before, Daniel. But nervously, her fingers traced her lips. He caught her hand and kissed her finger. Slowly and sensually, she couldn't suppress her moan. I want to do this. Sandaling natigilan ng binata. Are you sure? Tumango na lamang siya. Nahihiya siya dahil parang siya ang paang humihiling na magtalik sila. Just be gentle with me. I can't promise to that, baby. I'm not used to slow love making. And the mere sight of you make me lose control. Lalo pa kung tinutugon mo ang mga bawat kilos ko. You make me rock hard just by your whimpers. She looked at him seductively. Kinabig niya ang ulo nito and kissed him with all the need burning inside of her. With that speed
and the agility of the experienced warrior, hinubad ni Daniel ang natitira pa niyang kasuotan. He looked at her naked body slowly, as if memorizing every glorious curve. She blushed at his open admiration. "You're so beautiful." Naglalakbay ang mga kamay nito sa kaubuuan niya. Hindi niyang alam niyang maganda siya. Madalas niya iyong marinig sa mga lalaking nagpapakita ng interes sa kanya. Ngunit hindi siya naapektuhan sa mga papuri galing sa ibang lalaki. But with Daniel, para siyang isang diyosa. Kung ito nga si Zeus, gaya ng sinabi ni Marga, pakiramdam niya ay siya naman si Hera. "Touch me please," he pleaded. Sinantabi niya ang hiya. Her fingers burned to touch his flesh. She played with his nipple and touched the scar below his shoulder. Hindi pa nakontento, she even trailed her tongue along the length. His deep pained moan made her bolder. Bumaba pa lalo ang kanyang kamay. He made no attempt to stop her. She found his hardness and gasped as it jerked at her touch. She held him gently, marveled by pulsating heat, his strength. "Oh baby." She squeezed him gently and he again moaned. Nang hindi na makatagal ang binata ay kinuha nito ang mga kamay niya. He nudged her thighs with his knees, and willingly she opened to him. "Close your eyes, baby." She did. Ramdam niya ang kahandaan nito sa ibabaw niya. She winced and whimpered as he slowly entered her. His width stretching her portal, filling her inch by inch. Naging maingat ito upang huwag siyang ganoong masaktan. Kinagat niya ang niyang labi at tiniis ang sakit. It was too late to stop now, at hindi rin niya gustong pigilan ito. "Daniel!" Nanginginig ang buo niyang katawan. He held her hips to still her as he was only half inside her. Napaungol siya ng malakas. "Relax, baby." Mariin niyang ipinikit ang mga mata na pinangingilira ng luha. Parang hindi niya kaya. But she couldn't stop him. She was not even sure she wanted to stop him. But the pain was unbearable. Halos bumaon ang mga daliri niya sa balikat nito dahil sa nararamdamang sakit. He moved slowly and carefully, whispering sweet nothings, urging Catherine to relax, hanggang sa masanay na rin ang kanyang katawan. When he started to thrust in and out of her, the pain began to subside. Isang banyagang sensasyon ang humalili. Sensasyong hindi pang tumindi nang pabilisin nito ang ritmo. Her body convulsed with another climax, stronger than the first one she had. At ilang segundo lang ay ito naman ang nakarating sa sukdulan. He collapsed on the top of her. His rag breathing melted with her own. Ilang oras pa silang nanatili sa silid. Tawa siya ng tawa nang sabihin nito kung sino si Pedro, and she became acquainted with him again and again. They couldn't seem to get enough of each other. The slightest of touch or a light of kiss wrinkled the fire, and then they'd make love again. Malamig pa sa bangkay ang nakahaing pagkain sa mesa. Nang sa wakas ay lumabas sila para kumain. Ang almusal ay naging brunch, and they even skipped dinner. She felt sore all over, pero may kakaiba rin siyang init na nararamdaman. A very pleasurable and satisfying warmth. Ang hindi alam ni Catherine, may panganib ng nakaamba sa kanyang buhay pagkatapos ng kasiyasiyang sandali sa mga bisig ni Daniel. It happened the next day.
Nang sandali siyang iwan nito, isang van na puno ng armadong mga lalaki ang basta na lang pumasok sa loob ng bahay. Bago pa man siya makatakbo, ay nasunggaban na siya ng isa. Kaagad siyang nawala ng malay nang itakip nito ang isang panyong may masangsang na amoy sa kanyang mukha. Daniel! Nagawa pa niyang sambitin ang pangalan ng binata bago pa tuluyang magdilim ang paligid niya. Catherine? Ang dalaga kaagad ang pumasok sa kanyang isip ni Daniel nang makitang bukas ang pinto ng rest house. Bigla rin ang kabog ng kanyang dibdib. Catherine! Sigaw, malakas niyang sigaw. Wala ito sa paligid. At base sa mga bakas ng sapatos na nakita niya sa sahig, hindi mahirap hulaan ang nangyari. Hindi maganda habang siya ay wala. Damn! He cursed out loud. Bakit ba hindi na lang siya pumayag na sa mungkahi ni Prince na ipasok sa Witness Protection Program ang dalaga? Nagmagaling siyang maging protektor nito. Hindi naman pala niya kaya protektahan. Nagngingit-ngit na kinuha niya ang cellphone. Hindi siya nag-abala pang magpakilala. San mo dinala si Catherine, Oligario? Ikaw pala, Daniel. Mabutit napatawag ka. Gusto kitang pasalamatan at sa pagkakahanap ng aking pamangkin. He added sarcasm to his tone. Tama ako, mapapagkatiwalaan nga kita. Hayop ka, Oligario! Huwag mo siyang sasaktan! Masyado ka naman yatang protective sa babaeng ito. I wonder why. Sinundan nito ang isang nakakalokong tawa ang sinabi. Your son of a bitch! Pupuntahan kita at kapag nalaman ko may ginawa kang masama kay Catherine, I'll kill you myself. Walang mangyayaring masama sa kaibigan mo kung ibibigay mo sa akin ang ebidensyang hawak mo. He knew what he meant. I'm on my way. Sabihin mo sa akin kung saan. Walang gatol niyang pagpayag. Not so fast, Daniel. May mga tauhan ako sa paligid ng bahay mo. Sumunod ka sa kanila and don't do anything stupid. Dahil oras na hindi sila makabalik dito sa akin, hindi mo na makikita ang girlfriend mo. Shit! Muli siyang napamura. Pinutol na ni Senator Oligario ang kanilang usapan. At tulad ng sinabi nito, may mga tauhan nga itong naghihintay. They motioned for him to get inside another car, a black Toyota Avanza. Kung tutuusin ay kayang-kaya niyang labanan ng mga ito, pero wala niyang ipakapagsapalaran ang kaligtasan ni Catherine. Halos 2 oras din ang kanilang ibiniyahe bago nila narating ang isang lumang bodega sa gitna ng isang abandonadong pier. Pinababa siya ng mga tauhan ng politiko. Sumunod siya ng hindi nanlalaban. Kamusta ang biyahe mo, Daniel? I trust that my men have treated you well. Bati ni Senator Oligario. Katabi nito ang matabang lalaki na nasa video at nakilala niyang si Giovanni Gadon. Nasaan si Catherine? Sininyasan nito ang isang tauhan. Pumasok ito sa isang pinto sa isang bahagi ng silid. Pagbalik nito ay kasama na nito ang nagpupumiglas na dalaga. Daniel! Kaagad itong yumakap sa kanya nang makita siya. Okay ka lang ba? Bulong niya. With trained eyes, he surveyed her face and body. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi naman ito mukhang nasaktan. Tinupad ko na ang bahagi ko sa bargain. Ngayon na may ibigay mo ang hinihingi ko. Muli ay nagsalita ang senador. Dinukot ni Daniel sa bulsa ng kanyang pantalon ang memory card at ibinato sa matandang lalaki. Very good, Daniel. Now, pwede na ba kaming umalis? Naibigay ko na ang gusto mo. I'm afraid na hindi kita mabibigyan sa hiling mo ng iyan. Masyadong risky para sa akin ang manatili pa kayong buhay. Nagtiim ang mga bagang niya. Humigpit naman ang pagkakayakap ni Catherine sa kanya. I'm sorry, Daniel. Trabaho lang ito.
walang personalan. Sa tingin mo ba lulusot ka na ng oras na mapatay mo kami? I've already sent a copy of that video to the NBI. Ngumisi ang senador. May dinukot ito sa bulsa ng suot na jacket. Ito bang CD na ito tinutukoy mo? Naningkit ang mga mata ng binata sa nakita. Paano mo, do you really think that I'm that dumb? Hindi ako maglagay sa posisyon ko ngayon kung wala akong utak. At huwag ka nang magtaka. Hindi talaga nawawala ng bulok na mansana sa gobyerno. Kailangan lang na may keen eye ka para makilala kung sino. You won't get away from the law, Oligaryo. Talaga? At sino naman ang pipigil sa akin? Ikaw? Nakakalokong muli itong tumawa. Binalingan nito ang mga tauhan. Sige na! Alam nyo na kung ano ang gagawin dyan sa dalawang yan. Hindi maintindihan ni Catherine kung ano ang nangyayari. Pero may malinaw na tumatak sa kanyang isipan. Papatayin silang dalawa. At dyan nagtatapos ang 9 na kabanata ng Knight in Shining Armor. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kakalimutang i-click ang subscribe at notification bell para sa latest update ng aking channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muli!